So hello guys, it's been so long since nakapag-video, no? Just a quick update, yung VF3 namin, maraming talagang na-upgrade si Paolo doon eh. And one of the recent upgrades na ginawa namin sa VF3 is yung nagpalagay siya ng storage harap, yung Frank. And if you have VF3, I highly recommend na magpalagay kayo noon kasi it's usable, it's effective, lalo na ngayon na maulan since konti lang yung talagang storage and medyo maskip naman talaga yung VF3. At least may added kayo na storage area kapag nagpalagay kayo ng Frank. Yung parang compartment siya sa harap. Maliban doon, syempre yung Frank kasi, yung compartment sa harap, may mga different price range yan eh. So may mga 20 plus, 25k plus. And syempre hindi yun yung kinuha namin ni Pao. Yung medyo, yung affordable, pero same lang naman. So kung it serve its purpose, okay na din naman yun. So na-try ko actually siya nung nag-SNR Malolos ako. Lahat ng mga binili namin is dun ko nilagay sa harap. And ngayon, maulan kasi. In fairness naman, hindi naman nabasa. So maganda yung pagkakagawa naman doon sa Frank namin. Kasi may pindutan na nilalagay eh doon sa gilid ng VF3 para maging automatic din yung pagtaas ng hood. So, yun yung mga recent upgrades na ginawa namin sa VF3. Maliban doon si Paolo, pinalitan din ulit yung headlight, tsaka yung grill. Mas pogi siya. Nagtitingin ako kung makakahanap ako ng reference na photo kasi hindi ko na siya mapapakita ng live sa inyo kasi nabenta na namin yung VF3 namin. Nabenta namin kasi una, naranasan naman na namin, tsaka na-prove namin sa sarili namin na as a family, pwede na talaga kayo mag-electric car. Kasi aminin man natin o hindi, kapag naka-VF3 ka, in a way, meron tayong range anxiety. Diba? Kasi usually, mag-charge ka talaga eh. Una, kapag naka-electric car ka naman talaga, you have to plan your trip. Lagi naman talagang sinasabi yan. Pero kapag, feeling ko lang, pag naka-VF3 ka, ako, personal experience, may range anxiety ka, aabot ba to? Parang hindi ka easily makaluwas unless full charge talaga, ganyan. Pero, regarding the ride, wala naman akong problema kasi never naman ako kasi talagang nagka-problema sa VF3. So, madali siyang pormahan, cute siya, maganda siya, for me ha. Ngayon, so, sabi ko nga, as a family, and si Paolo, as a head of the family, nag-decide naman talaga kami together na if ever magkakaroon kami ng sasakyan ulit, hindi na pwedeng wala kaming electric car kasi nga, EV is in a way talagang medyo tipid, lalo na kung naka-solar ka or ganun. So, malaking tipid talaga kasi siya for us, lalo na ang mga ride talaga namin, almost every day ako sa duty ako sa Balagtas to Santa Rita, ganun din yung school ng malaki kong anak, yung eldest kong anak. So usually pa Santa Rita din siya. So yun. So kaya nag-decide kami ni Paolo, actually si Paolo lang naman talaga yung namimili ng sasakyan, pero syempre may input din naman ako. So nag-assess anong car yung pwedeng ipalit sa VF3. So hindi kami ngayon nadaan sa forma, nadaan kami sa range and sa ride. So ang binili kapalit po ng VF3 namin is the BYD Dolphin. And I'll be very honest, if galing ka ng VF3 na talagang matagtag, yung alam mong para ka kasing nagdadrive ng sasakyan din naman, parang golf cart, pero hindi, parang pag kinompare mo, syempre medyo malayo talaga. Yung BYD Dolphin is maganda talaga ride, talaga siya, iba talaga. Though sabi ko nga, yung laip na ride ng VF3 is kasama naman talaga siya, pero usable naman talaga ang VF3. Pero reality wise ngayon, nung naka BYD Dolphin, itong gamit ko ngayon, naka BYD Dolphin na kami. Nung pagkasakay ko pa lang, pagka-drive ko pa lang, pagka-ride pa lang, okay, kotse talaga siya. So, kotse siya. The reason why then, bakit ito yung pinili namin, kasi, una, yung BYD, I think Seagull ata. Though pogi siya, kasi mukha siyang Lambo sa akin, or yun naman talaga yung compare sa kanya. Feeling ko maliit din siya for us. At tapos itong Dolphin, parang sakto lang din naman. So, yun, naka-Dolphin kami ngayon. And onti lang yung reviews sa YouTube din. So, itatry ko na mag-video din
maimpluwensyahan din siguro kayo para bumili ng dolphin, para mas lumaki yung community niya, para parang VF3 din na since malaki na yung community, yung mga upgrades and everything. Kasi yung dolphin, sa akin mukha siyang Honda Jazz. So, yun. Pero hindi talaga siya, yung lagi nga namin pinag-uusapan ni Paolo, tama ba yung decision namin? In a way, sa feeling ko, para sa 1 to 2 weeks nang gumagamit ng BYD Dolphin, yung titignan ka, wala. Hindi ka talaga titignan pag naka BYD Dolphin ka. Kasi pag naka VF3 ka, lalo na yung forma ng VF3 namin dati. Yung nakabili kasi ng VF3 namin, ano lang din malapit lang din sa bahay namin. Parang ano lang din, family, friend, and ano lang din naman, malapit lang din naman. So, binenta namin yun ng 100% wala kaming magiging problema. Sure kami, kasi never naman kami talaga nagka-problema sa VF3. So, ayun. Naka-BYD kami ngayon. So, yun lang naman. So, bibigay ko, magtatry ako mag-reviews ng BYD Dolphin since sobrang onti lang niya. Since sobrang onti lang nang meron ng mga reviews sa YouTube. Ayun lang. So, this is just a quick update ng nangyari sa amin this past few days. So far, so good. Good decision. Welcome to BYD world na. So anyway, thank you. Mamaya pakita ko sa inyo yung itsura ng BYD Dolphin. So ito, BYD Dolphin. So, mga aircon. Yung screen niya. Namumove yan. Since magmamariki na kami tomorrow, charge ko muna siya. So, sinama namin sa benta din yung charger, syempre. Tapos nakalagay na din, nagpalagay kami ng another. Meron kami yung fast charge na BYD, nilagay na namin doon. Sorry, wala po doon. Tapos yung isa, yung hindi gaano mabilis. Mas tipid kasi siya. I-charge natin siya. Charge. Tapos green siya na charge. Kapag ito naman ang gamit mo, yung BYD na fast charge, ginagamitan siya ng card. So, may naka-ready kami card dito. Pero hindi namin siya gamitin. Slow lang. Para medyo mas so, charging na. So, ito, itsura. Yung Dolphin. Pwede na. Pogi. Maganda naman na ride. So, isang tipid, tsaka hindi tipid. So, ito yung itsura ng BYD Dolphin. So, pogi pa rin naman for me. Hindi lang talaga siya yung tinitignan. Pero okay lang. Usable. And maganda naman yung ride niya. So, welcome to the family, BYD Dolphin.